Yes, hello, magandang umaga po. Again, this is Dong at i-discuss po natin ang impeachment na nangyari po sa Kongreso, no? Nagkaroon po ng determination ng tinatawag nating sufficient in substance, ano. Ngayon, bago natin i-discuss yan, i-discuss muna natin in brief ano ba yung ibig sabihin nitong impeachment. Unang-una ito na andito po ito sa Article 11, no, Section 2 ng 1987 Constitution. Ano ba? Sino-sino ba ang mga impeachable officers? Isa-isahin po natin ito. Unang-una po ang Presidente ng Pilipinas, pangalawa po ang Vice Presidente ng Pilipinas, no? At ang pangatlo po mga membro ng Korte Suprema, at ikatlo po ang Constitutional Commission, no? Mga membro po ng Civil Service Commission, ang COMELEC at ang COA. At huling-huli po ang Ombudsman, okay? At ano-ano ba po ang mga grounds na maaaring mapagbasihan para sa isang tinatawag nating impeachment na reklamo, no? Andito po, meron treason, meron pong bribery, meron graft and corruption, at meron din pong other high crimes, no? At yung tinatawag nating betrayal of public trust, no? Ngayon, paano ba nagsisimula ang impeachment? No, nagsisimula po ito sa tinatawag nating verified complaint, no? At ito po ay pina-file dito sa may Secretary General, no? At ito naman po ay maire-refer sa Committee on Justice, no? At para po ma-determine ang unang-unang tinatawag nating sufficient and firm, no? So, para ma-determine yan, dapat po ito ay may-refer, no? May kalendaryo po siya, at least 10 session days, at ito po ay mai-repair sa Justice Committee within 3 session days, no? At pag nagkaroon po ng sufficient in form, susunod naman po ito ang sufficient in substance. Pag sinabi natin sufficient in substance, ito po ay dinetermine po yung sustansya ng reklamo, no, or impeachment laban sa Vice Presidente. At kung wala po itong sustansya, siyempre po unang-una, ito po ay mababasura. Kaya nagkaroon po ng deliberasyon doon sa Kongreso para i-determine nila yung tinatawag natin sufficient C in substance. At nagkaroon na nga po ng determination doon po sa dalawa, doon siya yung official pa ho ng DepEd, at doon po sa isa naman yung doon sa may di umano EJK nung kapanahunan na siya ay mayor pa ng Davao, ano. Ngayon, ito po ang ating discussion ay we will zero in or focus more on this case of Duterte versus House of Representatives, no, yung isa pong decision ng Supreme Court patungo po dun sa petisyon nila Vice Presidente Sara nung siya po ay yung sa unang-unang impeachment po na basura nga po, ano. At tandaan nyo po, ang impeachment po ay tinatawag nating sui generis, no. It's neither criminal, no, nor administrative. So parang tumatawag po siya nating quasi-legal and quasi-political po ito. So kakaiba po siyang proseso, no, na kailangan po dumaan dito sa konstitusyon po, ano. Ngayon, paano ba natin ma-determine yung tinatawag nating determination ng grounds for impeachment, no? Dapat po ito, ang impeachment po ay should be an act or omission, no, in relation to their office, no, and during the term of the impeachable officer, no. So ayan po ang magiging isa pong question po dito ay yung nung siya po ay nasa opisina po ng DepEd, no, secretary po siya. Ngayon, nagkakaroon po dito ng tinatawag natin division kasi nung siya po ay isang secretary of DepEd, ito po ay she was functioning as a secretary of such department, but not necessarily the Vice President of the Republic of the Philippines. So magkaiba po yun. Nakalagay nga po doon sa desisyon ng Duterte versus House of Representatives. Dapat po ang nakommit na impeachment, no, impeachable offense is or omission is in relation to his office of the impeachable officer and during that term, no. Ngayon, kung ito pong susuriin natin ang mga sinasabi nilang nakommit na di umano'y pagkakamali, no, ay siya po ay isang DepEd secretary. Hindi naman po siya doon na Vice Presidente, na she was acting as Secretary of the Department of Education, no, but not necessarily the Vice President of the Republic of the Philippines. Ngayon, yan po ang magiging punto syempre ng depensa, no, sa parte po ni Vice President Sara Duterte. Dahil unang-una, syempre, hindi mo pwede naman pagsamahin yung dalawang opisina. Magkaibang opisina po ito. Kaya nga po, tandaan nyo, ang isang Vice Presidente, pag inappoint po siya as Secretary ng Presidente, there is no need for the confirmation of the mission na kaya although magiging depensa, magiging argumento naman po ng prosecution, syempre, since when she was the Secretary of DepEd,
she was at the same time the President of the Republic of the Philippines. So therefore, you cannot separate, of course, these two offices or the personality of the Vice President, no? Although nangyari nga po yung sinasabi niyang yung hindi pagsiwalat ng confidential fund, siya po yung sekretary nga po ng DepEd. Pero ang magiging argumento po ng prosecution naman ay hindi mo nga pwedeng ihiwalay ito dahil unang-una, iisa lang naman po yung tao, no? So at during the term po naman ng kaniyang office, ano? Ayan, yan po ang magiging argumento rito. At medyo, sa totoo lang, medyo ano po siya, medyo komplikado, no? Kaya tignan natin ang mga magiging argumento sa mga darating na araw, no? Para paano naman po doon sa yung SALN niya na sinasabi doon, ano? Sa SALN naman po, ang aking opinion po dito ay the SALN must be in connection with the office of the Vice President during his term, and the omission must have been committed doon po sa panahon na siya ay vice presidente at nung siya impeachable officer pa. So yung mga SALN po, yung prior for her to becoming the vice president, 2022 po yun, prior to that, ay sa aking opinion po, hindi po pwedeng isama ito, no? Pero yung mga SALN naman po na makikita nila na nagkaroon ng di umano irregularities, no, nung siya vice presidente na hanggang sa kasalukuyan, maaari pong isama yan. Paano naman po yung mga EJK nung siya ay mayor pa ng Davao? Sa aking opinion po, hindi ito pwede isama kasi nga po doon nga sa desisyon ng Duterte versus House of Representatives, isinasabi po doon na yung acts or omission, no, must be committed during the term of the impeachable officer and during the time that he was functioning as such, no? So therefore, kung may EJK mga nangyari nung siya ay mayor pa ng Davao, sa aking opinion po, hindi na po ito dapat maisama, no? Ngayon, pag nai-repair naman po ito, meron 60 session days ang komite, no, para magbigay ng kanilang report, no? At pag naibigay na po ito sa plenary, House plenary, sa buong kabuuan ng Kongreso, meron pong tinatawag dito na karapatan ang Vice Presidente na sumagot, no, in writing within 10 days. At siya naman po, ang prosecution naman po ay meron tinatawag nating 3 days, no, para mag-file po siya ng reply doon sa kanyang answer, no. At pwede naman pong ang presidente ay hindi magsumite ng kanyang kasagutan. Depende naman po sa magiging strategiya, no, ng legal team ng Vice Presidente. Dahil pwede niya naman pong isumite ito, siguro kung umabot pa sa Senado, pwede pong isumite ito sa Senado, no? Para mailagay na po, doon na lang po mailagay yung mga kanya mga tinatawag natin mga depensa, no? Tsaka mga mga argumento niya ron. Pero pwede rin naman po ibigay. Ngayon, pwede niya rin pong i-waive ito, no? Kaya nga po, pwede rin siyang umapir or maging present po sa deliberation po sa House of Representatives. Pero pwede rin po siyang mag-waive ng kanyang presence, pwede rin po siya hindi pumunta. Kaya iba po yung waiver sa pag-file ng answer at iba rin po yung waiver doon sa paging present po doon sa House of Representatives for deliberation of this impeachable offenses, no, or complaints, no. Kaya magkaiba po yan, ano. At pag sinabi naman po nating determination ng plenary ng kabuuan ng House of Representatives, so tandaan niyo po, ang kailangan lang pong boto rito ay 1/3, no. 1/3 po ng entire membership of Congress. So kung meron po tayong roughly around 300 to 218 congressmen, so roughly po sa ating computation, no, lumalabas po ang 1/3 ay 100 to 106, no, votes na kailangan niya doon sa mga members ng House of Representatives, no. So medyo maano pa ito, napaka laki po ng hinihingi ng konstitusyon na boto, no, ng kabuuan ng Kongreso, no, 1/3 po upang ito po ay magkaroon ng tinatawag nating impeachment at madala po ito sa Senado. Although sa akin tingin naman po magkakaroon din ng issue rito doon sa mga filing, no, kasi nag-file nga pala sila doon sa nung January, no, kung sinasabi nung decision ng Supreme Court daw nagkakamali, ang 1 year po ay 1 year bar rule ay papasok po siya, magtatapos lang po ng February 6. Kaya meron po mga na-withdraw, no, para naman po umusod daw di umano na maayos po ito. So ayan po ang aking observation dito, ano. So malayo pa po ito, hindi pa po siya na-impeach, no. Papasok po ito sa kabuuan ng Kongreso, no, at pagdating po doon at saka lang po i-determine kung
magbibigyan pa ho siya ng pagkakataon. Ngayon, itong procedure dito sa Kongreso na gagawin nila, ito ay ayon doon sa decision ng Supreme Court doon sa Duterte versus House of Representatives, na magkaroon po ng tinatawag nating yung opportunity, no, yung due process, no, tinatawag, no. So magkakaroon po ng pagkakataon ng Vice Presidente na sumagot at maging present po doon sa deliberation at determination, no, para magkaroon po ng tinatawag nating articles of impeachment. At ito pong Kongreso ay parang kumbaga sa isang ordinaryong kaso, para po siya lumalabas na preliminary investigation sa isang criminal case, na parang fiscal po sila at sila po magpapile ng articles of impeachment sa Senado, at Senado naman po ang tatayong hukuman, no? Ang 24 senador po ang tatayong mga huwes, no, para po magkaroon ng impeachment. So ayan po ang ating initial na observation, at malayo pa po ito. Tignan po natin ang ating mga darating pong na mga hearing, no, sa Kongreso, para it's either mabasura po ang impeachment laban sa Vice Presidente, or tuluyan na nga pong magkaroon ng articles of impeachment at ito po ay masampa sa Senado. Maraming salamat po ulit. Ito po si Dong at magandang maga po sa inyo lahat.